Isang pinagpalang araw sa bawat isa. Sige ba? Pwede ba nating minsan pang palapakan si Lord? Ayan. So, we are so excited. Are you excited? Nowadays, doon po sa Pilipinas ay makikita po natin ang season ay nagpapalit. Actually, nagpalit na. Dito po sa Korea ay sobrang init na. Okay? May mga weather na kung saan ay hindi natin alam kung papaano nating ipapaliwanag sa sobrang init at sobrang lamig. Ano po? At alam niyo po ba na sa pamamagitan po ng paiba-ibang kondisyon ng ating pong mundo when it comes sa weather, ay may impact ito sa kilos ng mga bagyo, no? Na nararanasan po ng buong mundo. Merong impact ito sa mga hurricane. Merong impact ito sa mga tornadoes, di ba? So, kung mapapansin niyo po itong mga pabago-bagong temperatura ng ating mundo ay may kinalaman sa mga natural, tawag nila doon, natural calamities na nangyayari sa ating pong mundo. Now, bakit ko po gustong sabihin yung part na yan in connection with our topic for today? Kapag meron pong pabago-bagong kondisyon, nagagalaw ang mga ang ating pong mga karagatan. Tama ba? Nagagalaw ang karagatan, lumalakas ang bagyo, lumalakas ang hangin, at kapag ganun yung situation, napakarami pong mga nangyayaring hindi magagandang kalamidad. May mabuti bang kalamidad? No? Mga sitwasyon na hindi natin control. Nalala ko po during the time na nag-visit kami doon sa isang island sa bandang Aurora. I think that was 5 years ago sa tinaguriang nakalimutan ko, napakagandang lugar niya. Parang isang island siya na parang hindi siya Tawi-Tawi. Part ng Baler pero nasa island siya na overlooking, parang nasa New Zealand daw. Napakagandang lugar. Of course, bago kami pumunta roon, sasakay kami ng bangka. At talagang napakaganda ng lugar na yon, at gusto ko ang bumalik doon. Yung experience na yon, habang ginagawa ko po yung sermon ko, nalala ko yung experience na yon. May takot. May takot, may kaba, kasi medyo maalon. Medyo maalon siya. At daming nasa isip ko, paano kapag lumubog ito? Di ba? Paano kapag hindi marunong lumangoy yung asawa ko, takot sa tubig? Kaya madalang maligo. Biro lang, lagi naliligo yan. Okay. So, nung naandoon na kami, meron ako nakita na meron pong hinagis yung driver, bandang likod. Malit lang na siyang nabangka, pero meron siyang hinagis. So, yun yung tinatawag nilang angkla or anchor. Diba? During that time, napakalakas ng hangin, napakalakas ng tapos na. Hindi naman ganun kalakasan, pero malakas, kaya niyang yanigin yung bangka. So, inihagis nila. Ano kaya yung hinagis nila? Tinanong ko, ganito. May idea na tayo. Okay. So, sa madaling salita, hinihagis yung angkla na yon para maprotektahan yung bangka na may possibility na anurin ito ng malalakas na alon ng hangin. So, alam niyo po, in connection with that, na-remind sa akin ng Panginoon na kahit na
pagdaanan natin yung mga shakening, napakahirap na sitwasyon ng ating mga buhay, mga problema. No? Pero kapag tayo nakaangkla, protektado tayo. Nakuha niyo ba? Kapag tama yung pagkakalagay ng, kasi hindi naman lahat tama, minsan nakaangkla pero yung angkla nakaganon, wala rin. Dapat nakaganon para pag gumalaw talagang kakapit siya. Pero pag ang angkla nakaganon, pag gumalaw, mag-slide lang siya. Nakuha niyo pa? So hindi lahat ng mga nakaangkla pala, mamaya makikita natin yan, ay totoong matibay. May mga nakaangkla na hindi tama or wala sa lugar o hindi tama yung pagkakalagay. Nakuha niyo ba? So yun po yung pag-aaralan natin today. Ang topic po natin for the whole month, ang series po natin, ang title ng ating series is all about, sabihin nga natin, ready, go? Anchored or anchored. Diba? Sabi doon, ng isang kakilala ko, matibay kapag matibay ang ating pagkakahawak. Okay? Kapag matibay ang ating pagkakahawak sa isang bagay, mahirap itong agawin ng mga magnanakaw. Naalala ko tuloy nung nanonood po ako sa isang mga doon sa Manila, no? May part diyan na nakakatakot daanan. Kasi nga alam mo parang lahat ng mga tao nasa paligid mo aagawan ka. So, kapag hindi matibay ang pagkakahawak mo ng bag, pwedeng mawala sa'yo sa isang iglap lang. Tama po ba? So, kapag matibay, kahit pa hilain nila yan, dahil talagang matibay, sobrang tibay ng pagkakahawak mo, ay protektado. Amen po ba? Now, this month, napaka-importante po nito kasi I've been observing, myself first, may mga time na para bang manghihina ka. And of course, I'm serving the family, no? Tayong lahat. Minsan, during the prayers, after ng prayer devotion natin every morning, nag-iisip po ako, kumusta si brother, Kiel. Wala ngayon si Kiel dito. Okay, so inoobserbahan natin kumusta yung si Aaron. Okay, bilang tatay kasi nakikita mo yung parang may mga pagbabago sa anak ko ngayon. Ang galing-galing na niya magsalita ng Korean. Diba? Inoobserbahan mo siya. The same thing sa atin pong lahat. So, iniisip ko yung bawat isa, ganito, wala nung Sunday si MJ. Kumusta kaya siya? Diba? Okay. May bagong set of praise and worship team. Nagle-level up. Amen po ba? Now, tignan niyo po Ito yung sinasabi ko sa inyo. Many years ago, noong sinimulan po natin ito, when we received the vision, hindi siya magiging madali. Pero kapag alam mo kung saan ka dapat nakahawak, nakaangkla, may pag-shake sa ating pananampalataya. But you will never be shaken. Ang relationship, hindi naman nagiging perpekto yan. Tama po ba? Yung leadership, lalong-lalo na hindi perpekto. Tama po ba? Yung pagiging tatay mo, sino bang perpektong tatay? Wala. Amen po ba? Only the Lord. Wala pong perpekto. Pero, sa kabila ng mga bagay na ito, kapag tayo nakaangkla sa totoong nagbibigay ng tibay sa totoong matibay at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pananampalataya sa Kanya, kahit anong pag-shake, hindi po tayo matitinag. Minsan po, nasa isip lang natin yan. Amen po ba? Minsan, pag weak yung mind natin patungkol sa salita ng Panginoon. Mamaya makikita natin yan. Kaya nagiging mahina po tayo. Okay. Forward tayo. Okay. At ang topic po natin for today in connection with that series ay pinamagatang. Sabihin nga natin, firm foundation. Napakahalaga na ang ating po mga pundasyon ay matatag.
Amen, amen po ba? Now, kamusta yung katabi nyo? How is your foundation? Kumusta ang iyong pundasyon? Kumusta ka 5 months ago? Di ba? How do you see your foundation now? Kumusta ka 1 year ago? Nag-grow ba? Mas lalo bang kumakapit? Parang yung tiyan ni Samunim siya. Okay, kapit na yung niya, anak niya. Palaki na. Okay. Okay. So ibig sabihin mas lalong papalapit, mas lalong nagiging intense yung paghihintay. Amen po ba? So, how is our foundation? Kayo mag-asawa, di ba? Yung mga mag-asawa dito. Kumusta yung foundation ninyo bilang mag-asawa? Kumusta yung relationship ninyo? Tignan mo yung katabi mo, kumusta kaya sila? Nanlalamig? Or mas nangiinit? Mas lalong Hindi. Kumusta yung relationship mo with your parents? Relationship mo with your friends? With your fellow itong mga kapatiran po natin. Okay. Of course, wag niyo na po akong sagutin. Kayo ang nakakaalam niyan. In connection with that. Napakahalaga pong palakasin natin ang ating pong pundasyon, ang ating pong pundasyon bilang isang anak ng ating pong Panginoon. Why being firm in our spiritual foundation? By the way, we are going to talk about spiritual foundation for today, no? Bakit napakahalaga na matatag ang ating pong pundasyong spiritual sa mga panahon na kagaya po nito? Bakit sobrang halaga? Alam kong maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming beses na ninyong napakinggan ang patungkol sa sermon na ito. Pero bakit patuloy po nating iniipon? Patuloy nating pinag-aaralan. Because the reality of this world, nowadays, napakarami pong mga values ang nababago. Amen po ba? Nagbabago, nagle-level up. Di ko alam kung level up talaga, nagta-transit or nababago yung mga itinuturo, nababago yung mga nakagawian, nababago yung ang dami pong mga katuruan. Amen po ba? Yung moral, nagkakaroon na po ng mga confusions when it comes to morality. Ano ba talaga ako? Babae ba talaga ako o lalaki? Di ba? Nakuha niyo po? Kristiyano ba talaga ako? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Di ba? May mga ganong katanungan. Bakit ganun yung feeling ko? Pag hindi ako nag-pray, parang ang layo-layo ko sa Panginoon. Mabuti na-realize mo yan. Talagang malalayo ka sa Panginoon. Amen po ba? Napakaraming mga spiritual distractions. Ibig sabihin, iba't ibang katuruan, iba't ibang ideas. Kaya kapag marami kang pastor, ano mayayari? Malilito ka. Sino ba talagang pakapakinggan ko? Yung pastor doon, o di kayo yung pastor namin nang haba-haba pag nag-preach. Amen po ba? Kaya nga dapat isa lang ang pastor natin dito sa mundo. Amen po ba? Aside of course, ang pinaka-pastor natin walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. Pero bilang isang tao, amen po ba? Meron lang dapat tayo nag-iisang pastor. Kaya nga itinuturi natin ng commitment. Amen po ba? We commit into only one church. Tama po ba? We commit into only one God, one church, and one pastor. Amen po ba? May mga sinabihan ako dito, okay? Yung commitment po natin, unang-una sa Panginoon, and then yung sa church na kung saan kinabibilangan ninyo para maiwasan ang confusion. At kung sino-sino yung pinapakinggan natin, anong pwedeng mangyari? Madidistract po tayo. Hindi natin sinasabi na mali yung tinuturo ng ibang mga kapastoran. Maganda yan. Pero kung meron po tayong vision na ibinigay sa atin ng Panginoon, then we have to listen to that particular leader, pastor, na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Huwag kayong magugulat na nagle-level up po yung itinuturo natin. Kasi nakita ko ang dami sa atin nagle-level up eh.
Amen po ba? When it comes to commitment, dati, pasulput-sulput lang. Ngayon, diretso na. Dati, upo-upo dyan. Ngayon, nandito na sa harap. So, ibig sabihin, nag-grow. Dati, hindi nagpapalakpat. Ngayon, kumikending na. Amen po ba? Dati, parang estatwa. Pag nag-worship, ganyan lang. Ngayon, napapalundag na. Amen po ba? Nakita niyo po, nagle-level up ang bawat isa. Bakit po? Kasi nakikita natin that the Lord whom we are serving is alive. Kaya dapat alive din po tayo. Na-shake, pero nandito pa rin, nananatili pa rin because He has the right and very strong spiritual foundation na pag-uusapan po natin ngayon. Amen po ba? Amen. So you have to be aware that there are a lots of spiritual distractions sa ating pong mga kapaligiran, sa ating kapaligiran. And this world expect that there are more, minsan yung mga bagay na abnormal ay ginagawang normal ng mundong ito. Tama ba? Nakuha niyo po ang ibig kong sabihin? Yung tipong normal lang niyang papalit-palit ng asawa. Kasi dami, ginagawa naman nila yan. Gawin din natin. Nakita niyo po ang mundo? Binubulag po tayo ng mundong ito. Paano pag hindi tama yung pundasyon mo? Tama po ba? Hindi mo alam kung ano yung katotohanan. So gagawin mo rin. Okay lang yan, pastor, kasi ginagawa ng iba eh. Gagawin ko rin. Tama po ba? Yung mga iba nga, walang commitment. Okay lang nga sa akin. Pupunta ako kung gusto ko. Hindi kung hindi. Magsuserve ako kung gusto ko, hindi kung hindi. Amen po ba? Kaya wala pong paglago kasi may mga ganun tayong kaisipan. Pero kung consistent tayo sa ginagawa natin, very firm tayo sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, sinusunod natin yung kalooban niya, naniniwala po ako na lalago ka. Amen po ba? Magle-level up ka. Sabi mo sa tabi mo, magle-level up ka. Ang mga Kristiyano, Christians, tayo yon, need to become firm in our spiritual foundations, mga kapatid. Particularly po sa ating lahat, because I do believe that we are all leaders. Lahat po tayo dito ay nangunguna. Kay mga leaders po tayo, ginawa tayo ng Panginoon na maglingkod, mga leader na maglilingkod. And I do believe na bilang isang leader, kailangan nagle-level up, kailangan rooted. Kailangan nating magkaroon ng deep and rooted faith that can stand the storms of life. Amen po ba? Sabihin nga natin, storms of life. Meron yan. Meron po yan. Sigurado yan. And the Bible, the passage that we are about to meditate is in the book of Matthew chapter 7. Basahin natin. Ang sabi dito, therefore, anyone who hears, ang sabi niya dan, these words of mine, and, basahin niyo po ito, tignan niyo para makuha ninyo yung ano niya. Sabi niya, therefore, anyone who hears these words of mine and puts, sabi niya doon, them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, and the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet, ang sabi niya doon, it did not fall. Dumating yung mga bagyo, yung mga alon. Okay? Hindi yan basta-basta matitinag. Okay, tuloy natin. Because it had its foundation on the rock. Verse 26, ang sabi niya, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like ang sabi doon? Foolish. Grabe, ano? Sabi niya, foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. And it fell with a great crash. Now, this is my question, brothers and sisters.
Dumating na ba sa time sa buhay ninyo na nag-collapse kayo sa harapan ng Panginoon bilang mga Kristiyano? Ay, ibig kong sabihin, dumating na ba yung time na parang gusto mo nang sumurrender? Dumating na ba yung time na yon? Taas yung kamay yung mga dumating sa puntong yon. Okay, at least majority. Kita natin na talaga namang may mga pinagdaanan. Ano po? Now, hindi ko kayo sinisisi. Walang sisihan dito kung bakit pinagdaanan natin yung mga part na yon. The follow-up question is this. During that time, how is your foundation? Kumusta yung pundasyon mo nung mga panahon na naranasan mo yung mga pagbagsak na yan? Sa palagay ninyo, meron pa kayong tamang pundasyon, malakas ang inyo pong mga foundation during that time? Of course, hindi. Kasi nga, bumagsak tayo. Pero alam nyo po minsan, pinaparanas sa atin ni Lord yan for us to realize that our foundation is not yet enough. No, kanyo po? Kasi sa bawat pagbagsak, ay kahit nga yung mga matitibay na kapag sobrang tagal na, lumuluma, nagkakaroon pa rin ng ng kailangan i-renovate. Kailangan ayusin. Tama po ba? Kailangan may pag-aayos. Hindi pwedeng sabihin mo, Pastor, ang tagal-tagal na namin dito. Hindi. Kailangan may pag-aayos. Kailangan may pagle-level up. Kailangan nire-renew. Amen po ba? The same thing po sa ating pong pananampalataya. Hindi ko kayo sisisihin sa part na yan kasi kahit ako naranasan kong bumagsak sa kalagitnaan ng aking paglilingkod. At alam niyo pong na-realize ko doon, God allows those things for me to see that I need to level up my foundation. Nakanyo ba? Kailangan kong i-level up yung pundasyon ko bilang tagasunod ni Kristo. Bakit mahalaga sa ating po mga Kristiyano na magkaroon ng isang firm, matibay na spiritual na pundasyon habang nandito po tayo sa mundong ito? Unang-una, meron pong tatlong realidad dito. Sabi dyan, lack of foundations, weak foundations, this is the reality, mga kapatid. Now, the world, tama ba yung nandyan? Yan ba yung una? Because the world, yung una, yan. Kaya pala, no? Ang sabi doon, the unstable world. Now, tignan nyo mga kapatid. Meron na pong kaganapan sa iba't ibang mundo na kagaya ng mga gyera. Tama ba? Nakikita natin at ramdam ng ating pong mga bulsa when it comes to economic aspect. May mga uncertainty na po tayo. Alam niyo po, ang lakas ng napaka mahal ng mga bilihin ngayon, particularly po sa Pilipinas and also dito sa Korea, ramdam natin yan. Okay, so makikita natin na kahit sinong umupong presidente ay para bang ang hirap pa rin. Tama po ba? So, ibig sabihin, this world is very unstable. Tama po ba? So, kapag hindi ka nagkaroon ng pagle-level up sa iyong mga strategies when it comes to your spiritual life, kung paano ka lumago, sa inyong financial, kung paano ka umasenso, sa iyong relationship with others, kung paano ka magiging friendly, at lalong-lalo na sa ating pong Panginoon. Kapag hindi mo linevel up yung mga bagay na yan, ibig sabihin, kapag hindi mo mas pinagtibay yung pundasyon mo for those things, mapag-iiwanan ka. Because this world is unstable. Agree po ba kayo? Nakikita niyo po ba na ang mundo natin ngayon ay very unstable siya? Amen po ba? Yung katotohanan sa panahon po natin ngayon, natitwist. At mas nagre-reign pa nga yung mga bagay na abnormal, ginagawang normal, kagaya nga po ng isinare ko po sa inyo kanina. Without strong foundation, in spiritually, in our relationship with others, relationship with the Lord, we are going to be swept away by what? By the pattern of this world.
by fear, by doubt, and by compromise. Ganon kahalaga na kailangan nakikita natin at check natin ang ating pong mga pundasyon. Because this world is unstable. Pangalawa, meron po yung tinatawag nilang spiritual attack. Spiritual attack is real. Hindi ibig sabihin na nagpe-pray ka, okay ka na. Hindi ibig sabihin na na-perfect mo yung Sunday, magiging maayos ang lahat. Nakuha niyo po? Hindi ibig sabihin na nagbabasa ka ng Bible ay magiging okay ka emotionally and spiritually. In fact, pag dami mong nalalaman, minsan, the more na nakukonfuse ka, the more na para bang ang daming mga tao, mga bagay na gumugulo sa'yo. In fact, hindi naman talaga minsan sila yung unang-unang kaaway natin na gumugulo sa atin. Sino? Sarili natin. Sarili natin. Now, ibalik natin doon sa part na kasi nga hindi po natin pinagtitibay ang ating pundasyon sa ating pong Panginoon. Pero kapag ikaw matibay ang pundasyon mo sa Panginoon, okay kayo ni Lord, dapuan ka man ng mga bagay na yan, mananatili kang tapat, mananatili kang maglilingkod. Because you understand that the Lord is your focus. The Lord is the center of everything that is happening in your life. Amen po ba? So spiritual attack is real. Totoo yan. Amen po ba? Amen. In 1 Peter chapter 5, verse 8, sabi niya, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. O, tignan mo yung wala dyan. Mukha lang pero hindi yan. Amen po ba? So, sabi niya sa kanyang mga salita, yung kaaway ay parang isang leon, naghahanap ng pagkakataon upang ikaw ay ibagsak muli. Kaya kapag hindi tayo naging aware, kahit anong taas ng estado po ng ating pananampalataya, di tayo naging aware sa atake ng kaaway, pwede po tayong bumagsak. Hindi pwedeng, okay lang yan, pastor, kasi friend lang naman kami. Di ba? Coffee lang naman kami. Amen po ba? Okay lang yan. Hindi pwede yun. Kailangan may standard. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Kasi alam niyo po yung kaaway, laging nariyan yan, kahanap ng pagkakataon para po tayo ay ibagsak. Nakikita niya, si Sister Arlene, medyo nakikita ko malungkot. Lapitan ko nga. Diba? Diba? Sasabihin sa'yo, yan ba yung every Sunday nagsisimba? Kala ko ba pinapalakas ka ng Diyos mo? O bakit ganyan ka ngayon, lalamya-lamya ka? Walang Diyos. Di ba? Nakita niyo po? Matalino ang kaaway. Minsan, yung mga pagkakamali natin, minsan ginagamit niya yan. Binabalikan niya yan. Ikaw naman, very sensitive ka. Pinapaniwalaan mo siya. Ang tagal ka nang pinatawad ni Lord, Amen po ba? Kasi kung ano yung kainaan natin, yun ang babalikan ni Satan. Ang sabi ng Panginoon, kapag humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya. Kakalimutan niya at lilinisin niya. Ito namang kaaway, hindi, babalikan ka niya. Worship ka dyan. Kailan lang, nagmumura ka. Amen po ba? Kailan lang, nagda-doubt ka. Nakuha niyo po, kapag hindi tayo naging sensitive sa galawan ng kaaway, maniniwala tayo, manghihina tayo. Kaya pinag-uusapan natin yung foundation ngayon kasi kapag dumating yung time na yan, alam mo kung paano ka mag-respond. Amen po ba?
Aalamin natin, alam mo kung papaano makausapin yung kaaway. Kausapin talaga yung kaaway. Di ba? Balik natin sa Kanya. Sabihin natin, tagal na akong pinatawad ng Panginoon. At kapag napanghinaan man ako, tatayo ako, hihingi ako ng tawad, at muli akong palalakasin ng Diyos. I will continue to serve the Lord. Gagapang yan, lalayo sa'yo. Kasi nakita niya na ang pundasyon mo tama. Amen po ba? Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. A weak foundation makes us easy for our prey. Ibig sabihin, pag mahina ang ating pundasyon, mas madali tayong atakihin ng ating pong kaaway. Particularly po sa ating mga emotions, yung sa ating pong kaisipan. Napakadali lang. Kulang ka sa prayers. Walang meditation of His Word. Diba? Madali kang ibabagsak ng kaaway. So spiritual attack is real. Pangatlo, tatandaan niyo po na kahit Kristiyano kayo, hindi ibig sabihin na wala pong mga problemang darating sa ating mga buhay. Trials and temptations are guaranteed that they will arrive in your life. Amen po ba? Alam niyo po, nung naging Kristiyano ako, mas lalong dumami ang problema. Gusto niyo pong maging Kristiyano? Of course, gusto natin. Dahil sa mga panahon ng mga kagaya ng mga pagsubok na ito, mas lalo nating nararanasan yung pagpapalakas ng Diyos. Amen po ba? In John chapter 16, verse 33, sabi doon, in this world, you will have troubles. You will have troubles. Storms will come. May mga talunan, darating yung time na para bang talunan tayo, magkakasakit tayo. May mga persecutions, may mga disappointment. Lahat ng mga yan ay darating po sa ating pong mga buhay. But only a firm foundations, those who have a firm foundations will stand despite of these things. Amen po ba? Sa mga taong meron lamang matatag na pundasyon sa kanilang mga buhay ang makakatayo sa mga problemang ito. Think about a house. Tignan niyo po ito. Kapag tayo po'y nagpatayo ng isang bahay, kapag hindi tama yung pundasyon, pag dumating yung bagyo, dumating yung lindol, anong pwedeng mangyari? Pwedeng bumagsak. At ang masama doon, baka pati ikaw na natutulog sa bahay na yan, ay madamay o masamang bumagsak. Tignan niyo po yung litrato. Di ba? Wala ba? Hindi ko ba nalagay dyan yung dalawang bahay? Ayan, di ba? Nang cute, ano? Di ba? So, ang dalawang figure po na yan ay nagpapakita na minsan tayo po, kapag hindi maayos ang ating mga pundasyon, ang napakagandang pundasyon dyan, makikita niyo po yung bato, di ba? Yung very strong characteristics ng isang bato, napakatibay, napakatatag. Kapag ang ating pundasyon nakaangkla sa totoong matibay na pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dumating man ang mga pag-shake, hindi tayo basta-basta matitinag. Pero kapag ang pundasyon po natin ay sa pamamagitan ng efforts na ginagawa po nating mga tao. Amen po ba? Darating yung time, pag shinake tayo, madali po tayong matinag. Remember, we are already forgiven. Naniniwala ba kayo na tayo po ay pinatawad na ng Panginoon? And I would like to say na hindi lang po tayo pinatawad, tayo rin ay pinalaya. Amen po ba? Ibig sabihin,
dahil tayo po ay pinatawad ng Panginoon, pinalaya niya na tayo sa napakaraming mga bagay sa mundong ito, particularly po sa kasalanan, na laging binabalik-balikan ng kaaway. Amen po ba? So once again, I would like to remind you, you are already forgiven by the Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Panginoon, pinalaya ka pa. Now, this is the reality na meron pong mga spiritual attack. May mga unstable. This world is very unstable. May mga attacking, minsan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. May mga pagsubok na kung saan sometimes nagiging dahilan kung bakit po tayo bumabagsak. This is all reality. Ngayon, ang question dito, Pastor, dahil may mga bagay na kagaya po nito, papaano ko po mapapatatag ang aking spiritual na buhay? Nang sa ganun naman ay makasabay or matalo ko yung mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Pastor, papaano? Well, lahat tayo tanong natin yan. Meron pong 3 bagay na gusto kong i-share sa inyo. The first one, ang sabi diyan, prioritize your intimacy with God. Amen. Gusto mong maging matibay, dagdagan natin yung time natin with the Lord. I-priority natin siya. Amen po ba? I know you have a lot of your priorities, no? Kaya nga tayo nagtatrabaho kasi isa sa mga priority natin ay iahahon ang ating pong mga mahal sa buhay sa kahirapan. Hindi masama yan. In fact, dinala tayo ng Panginoon dito out of how many thousands of Filipinos na gustong pumunta rito. Isa kayo sa mga pinili ng Panginoon na mapunta dito sa Korea upang maging pagpapala kayo, tayong lahat, sa mga mahal natin sa buhay. Isa yan sa mga priority natin. But I would like also to remind you that there are a lots of priorities na dapat po nating isipin na meron po lamang on the top of that priorities, meron pong dapat inuuna at yan ay ang ating pong relasyon sa ating pong dakilang Diyos. How is your relationship with the Lord at this very moment of time? Tignan natin, mas lalo ba tayong napapalapit sa Kanya? Mas lalo ba natin siyang nakikilala? Mas lalo ba natin siyang minamahal? Alam niyo po, makikita ninyo yan. Kaya bigyan ko po kayo ng idea kung paano natin ma-check kung tayo ba ay talagang nagle-level up yung intimacy natin sa Panginoon. First, makikita mo sa mga taong ito na sila po ay nagbibigay ng time to pray. Amen po ba? Nagbibigay po sila ng time to pray. Tignan natin, bago tayo pumunta doon, in verse 24, sabi doon, therefore, everyone who hears, tignan nyo yung salitang who hears. Okay, sabi ng author dito, everyone who hears. Sila yung mga tao na kung saan nakikinig ng salita ng Panginoon. Tignan natin, sila yung mga tao na pumupunta sa church. Kayo yon, tayo yon. Every Sunday or every time na nakikinig ng salita ng Panginoon, tayo yon, yung mga nakikinig ng kanyang mga salita. Sabi doon, therefore everyone who hears these words of mine. Kanino? Ito po ay ito po ay ang ating pong Panginoon, ang salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya doon, and then these words of mine, and puts them, sabi doon, into what? Into practice. Okay? So, 2 bagay yung makikita ninyo doon. Sabi niya, everyone who hears, yung mga nakikinig, napakahalaga po ng pakikinig. Pero alam niyo po, hindi lahat ng nakikinig, ginagawa kung ano ang napakinggan. Kaya nga every Sunday, nandito po tayo, may mga words of encouragement tayo napapakinggan. Sermon ni Pastor na paulit-ulit. Amen po ba? Paulit-ulit na, pero hindi nyo pa rin nagagawa. Hindi pa rin natin napapractice, hindi pa rin natin namamaster. Hindi naman talaga natin kaya, but by the grace of the Lord, nagagawa po natin. Palpakan natin si Lord. Salamat sa grasya niya. Ang sabi doon, yung mga nakinig na yan, kapag ginawa nila, yung napakinggan nila,
sa kanilang mga buhay, ini-apply po nila. Sabi doon, they are the people who build a house on the rock. Nakuha niyo pa? Kaya kahit simba tayo ng simba, kung hindi natin ina-apply, hindi titibay ang ating po mga pundasyon. Amen po ba? Never. Hindi ka magiging matibay kung hindi mo ina-apply ang salita ng Panginoon sa buhay mo. So, giving priority to Jesus by listening to Him and put those words into action is something that could affect your foundation as a believers. Amen po ba? Amen po ba? Know more about Jesus, because this is the only way for us, for every one of us, to become stronger in our spiritual life, to become more stronger in our relationship with the Lord. Alam niyo po, pag kilala niyo si Jesus, araw-araw kinikilala natin siya. May iiwasan po natin yung mga palagiang pagbagsak. Amen po ba? Amen. Pag eager tayo na makilala si Jesus, hindi lang kasi siya parang genie na kapag may sakit ka, Lord Jesus, patawari yun, Jehovah Rapha, Lord. Pag magaling ka na, wala na naman. Nagkasakit ka na naman, Lord Jehovah Rapha, Lord. Kilala mo lang kasi siya kapag may sakit ka. Amen po ba? Ano nyo ba? Ang daming ganitong Kristiyano, kaya hindi nila nararanasan yung fullness of God. Kasi ang pagkakakilala lang nila kay Jesus ay parang tagapagpagaling. Sayang. Amen po ba? E paano pag inatake ng kaaway yan? Sinong tatawagin mo ulit? Wala na. Kasi ang pagkakaalam mo, tagapagpagaling lang si Jesus. Dapat alamin mo rin na siya po ay Savior natin. Amen po ba? Siya rin ay nagpo-protect sa atin. Siya rin ay He really cares for us. So the more na nakikilala natin si Jesus, the more na mas nagiging matatag po ang ating pong pundasyon. Amen. In Psalms 119, ang sabi doon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kung wala yung salita ng Panginoon, ibig sabihin, kapag narinig natin, hindi natin in-apply, magiging blurred po ang ating pong pagdaraanan. Pero kapag narinig natin ang kanyang mga salita, in-apply po natin, mas lalo po tayo napapalapit sa Kanya. Amen po ba? So what is the application in this point? Let us build our strong foundation by listening to God's Word through the help of the Holy Spirit. Bakit? Alam niyo po, minsan, kahit basa ng Bible, mga kapatid, tumingin kayo sa akin, kapag basa kayo ng basa ng Bible, without the intervention of the Holy Spirit, hindi niyo maiintindihan ng Bible. I-try niyong basahin ng Kings. I-try niyong basahin ng Numbers. Hindi niyo maiintindihan kasi puro numbers. Amen po ba? Pero kapag guided kayo ng banal na Espiritu, for sure, maiintindihan nyo yan. Amen po ba? Amen. Let us put them into practice. 3 bagay ang gusto ko pong iwan sa inyo sa part na ito. Let us continually dig. Let us continually develop the strategy, the character of meditation on God's Word. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na yan, na ating pong minemeditate, kapag yan i-share natin sa iba, na meron pong kasamang panalangin, intimate prayers, I could say that you are prioritizing your intimacy with God. And at the end of the day, you will see that your foundation, you're building your foundation on the rock na kung saan kapag dumating yung pagsubok, hindi ka basta-basta masishake. I would like to say this. Kung sino yung mga taong madalas mag-meditate, sila yung strong.
Kung sino yung mga taong madalas mag-share ng gospel, sila yung masasaya. Amen po ba? Kung sino yung madalas na nagpe-pray, sila yung protektado. Amen po ba? So you want to become stronger? You want to build your foundation? Prioritize your intimacy with the Lord. Hindi ko sinabing wag na kayong magtrabaho. Okay? Ang sinasabi ko po dito, i-priority natin yung mga dapat unahin. And that is very important in or for us to become stronger in our foundation. Pangalawa, napakahalaga. Pangalawa mga kapatid, sabi diyan, stay connected to the body of Christ. Sabihin nga natin, body of Christ. Nasaan ba kayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? We are in this place together with the body of Christ. Tayo po ay mga magkakapatid po dito. Kapag umuwi na kayo, wala ng church. Building na lang yung nandoon. Amen po ba? Gusto natin maging matibay. Hindi mo kakayaning mag-isa. Hindi ka magiging matibay kung mag-isa ka. Parang isang walis tingting. Gusto mong maglinis kahit anong ganda ng plano mo na linisin ang kapaligiran mo, ang buhay mo. Amen po ba? Pero kung nag-iisa ka, hindi mo yan magagawa. Amen po ba? Kailangan po natin ng community. Kailangan natin ng makakasama. Kailangan natin ng kaibigan. Kailangan natin ng pastor. Kailangan natin ng leader. Kailangan natin ng bawat isa. Amen po ba? So sabihin nga natin, I will continue to connect to the body of Christ. In Acts chapter 2, gusto ko pong balikan itong part na ito. Ang ganda ng nangyari sa buhay nila. Okay? Ito yung time na kung saan maraming Kristiyano ang nag-level up. Okay, basahin natin Acts chapter 2 verse 42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. Sino ba itong mga ito? Ito yung mga tao during the time of the Pentecost. Okay? Ito yung mga tao na naka-receive ng, naka-receive ng paggalaw ng banal na espiritu. They were baptized. Amen po ba? Okay, tignan natin, basahin natin. And then, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. Nakuha niyo po? Sabihin natin, fellowship. To the breaking of bread and prayers. So sa aming ginagawa natin, pagkatapos nating makinig ng salita ng Panginoon, okay, meron tayong kainan, and then may mga nagpe-pray tayo, nag-worship tayo. Di ba? And sabi doon, everyone was filled with awe. Talaga namang sobrang saya nila. At the many wonders and signs performed by the apostles. And then sabi doon, all the believers were together and had everything in common. At dahil sobrang na-bless sila, okay, anong nangyari dito? Sabi doon, they sold the property, their possessions, to give to anyone who had in need. And every day, tignan nyo, every day, tayo, every Sunday nga lang eh. Di ba? Every day, they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes, okay? And ate together. Naalala ko po tuloy nung bago-bago pa kami, ang lalaki ng tiyan namin dito. Kasi after ng worship, naalala nyo noon, pupunta kami sa Sangyupsal, o bibili kami ng 10 box na chicken, may pizza. Every Saturday, no? Oh. Huwag na ngayon, magka-40 na ako. Sabi doon, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. In verse 47, praising God and enjoying the favor of the people. No? And the Lord added their number daily those who were being saved. Because of the fellowship, di ba po? Dahil sa fellowship na ginagawa nila, mas lalo nilang nai-encourage ang bawat isa. Kaya nga every Sunday, pagpunta nyo po dito, huwag chismis.
Okay? Huwag natin pag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Okay? Ang pag-usapan natin, yung buhay mo sa mga nakaraang linggo. Bro, kumusta ka? Kumustahin mo naman. Wag naman yung ano. Diba? Huwag niyong pag-usapan yung mga buhay ng mga taong wala naman dito. Ang pag-usapan natin kung paano naging mabuti si Lord sa buhay mo sa mga nakaraang araw. Paano ka naging matatag? Paano ka paano ka napalakas? Paano mo napagtagumpayan yung mga testings of emotions, testings ng katrabaho mo, ng sayang mo. Di ba? Paano mo napagtagumpayan? Yun ang mga dapat pag-usapan. Yung mga believers, yun po yung ginawa nila. They're praying, they're worshiping, they're eating together. Nabibless sila sa buhay ng bawat isa. Nabibless sila sa mga gawain ng church. At dahil may mga ganitong bagay, anong ginawa nila? They sold their properties. Maganda yung ginagawa natin. Pastor, ibebenta ko yung sarili. Wag yung sarili mo. No? Ibebenta ko yung ano, at idodonate ko. Ganun po yung mga ginawa nila during that time. Ay, hindi ko sinasabing yun yung gagawin natin. What I'm trying to say, mga brothers and sisters. Malaki ang pwedeng magbago. Malaki ang pwedeng magawa ng mga taong nagkakaisa sa gawain ng Diyos. And when it comes to our spiritual foundations, mas lalo po tayong nagiging matatag sa ating pong mga pundasyon sa tulong po ng ating pong mga kapatiran. Sa tulong ni Sister Len, ni Brother Andrew, at ang bawat isa po sa atin. Your life, your testimony, your encouragement matters to this family. Amen po ba? Amen. In Hebrews chapter 10, sabi doon, and let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together. Sabi mo sa kabi mo, huwag kang magsasawa habang nasa Korea ka. Attend ka lang sa CFICC Church. Okay? Magkaroon ka lang na nag-iisang simbahan. Okay po ba? And after that, pag umuwi ka ng Pinas, ganun din, isang simbahan lang. Isang pastor. Amen po ba? Amen po ba? At merong nag-iisang Diyos, of course. Amen. We cannot build alone. You cannot build alone. Kahit napakaganda ng plano mo, kung wala kang kasama, hindi mo yan magagawa. Kahit napakaganda ng gusto mong ipagawang bahay, kung wala kang foreman, wala kang workers, wala kang laborer, hindi mo yan magagawa. You want to build a strong foundation? You need God. You need the people around you. Pag nalulungkot ka, huwag kang mapag-isa. Umalis ka dyan sa kinaroroonan mo. Kausapin mo si Sister Thea at magiging masaya ka. Amen po ba? Amen po ba? Anong ibig sabihin? Kailangan natin ang encouragement ng bawat isa. Amen po ba? Huwag kayong magtatampo pag may mga kapatiran tayo na itinatama tayo, ini-encourage tayo. Amen po ba? Huwag kayong magtatampo. Naalala ko tuloy kahapon. Ang mga kasamahan namin, mga pastor, we are encouraging one another. Ang dami mga pagsubok. You know, ako ang pinakabatang pastor sa organization. I'm so blessed kasi sa pamamagitan ng buhay ko, nagamit ako ng Panginoon to encourage our fellow pastors. Wala yan sa pagiging matagal. Wala yan sa pagiging matanda, kuya. Hindi yan hindi nakatingin ng Panginoon sa kung gaano tayo katagal bilang Christian, hindi. Gusto kong gamitin ng Panginoon, gagawin niya yan anytime to bless other people. Amen po ba? We cannot live alone. We need encouragement. We need correction. We need accountability. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng accountability. Kailangan mo yung leader mo. Kailangan mo yung pastor mo. Amen po ba? Kaya kailangan mo yung kaibigan mo. Dapat, ugaliin po natin na dapat i-connect natin ang ating pong mga sarili. Halagaan natin ang family nito. Mas tumatatag kung tayo po ay sama-sama. Mas masaya kung tayo po ay sama-sama.
Alam niyo po, I'm praying for next year, magkukulture tayo next year. Okay? At isa sa mga pray ko, ngayon pa lang, simulan na natin, sabihin ko na sa inyo, by 2026, i-goal natin na magkaroon ng isang kaluluwang madala sa Panginoon at ikaw mismo ang magdi-disciple sa Kanya. Okay po ba? Ibig sabihin, isang taon, isang kaluluwa. Yung hindi galing sa ibang church, ha? Okay? Ulitin ko. Dapat yung hindi mananampalataya. Okay? Amen po ba? So, aalagaan mo siya, isi-share mo yung gospel sa kanya, i-build mo siya, i-encourage mo siya. It doesn't matter kung online. Pero I encourage, mas maganda kung physical, dalhin nyo dito sa church. O yung boyfriend mo yan, o girlfriend mo, it doesn't matter, wala akong pakialam. Basta importante yung goal natin, yung vision natin. This coming 2026, ngayon pa lang mag-pray na kayo, ilang buwan pa. Lord, bigyan niyo po ako ng isang kaluluwa, yung hindi ka pa kilala, yung hindi pa tumatanggap sa'yo, na madala ko sa'yo, Panginoon, this coming 2026. Pwede ba? Sige mo, palapakan natin si Lord. This 2026. I-challenge natin ang bawat isa. Amen po ba? Pangatlo, and this is the last. You want your foundation to become stronger. Okay? Pangatlo, sabi doon, obey God. Even when it's hard. Marami po tayong mga pagsunod sa Diyos, pero minsan pinipili natin. Gusto pong sabihin sa inyo, kahit sobrang hirap, sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya maraming tao ang hindi nagiging matibay, tumitigil at the middle of their serving, at the middle of their bilang mga Kristiyano, kasi nga pag nahirapan na tumitigil sila sa pagsunod sa kanila. Anong nangyayari? Hindi nagiging consistent, humihina. And you cannot build your foundation pag ganun po yung character natin. Alam niyo po, isa sa mga character ng mga sundalo, the more na nahihirapan sila, the more na mas lalo silang lumalaban. Amen po ba? Sabihin natin sa sarili natin, the more na nahihirapan ako, the more na ako ay lalaban. The more na ako ay magpe-pray, the more na ako ay a-attend sa church, the more na ako ay magiging blessing sa ibang tao, kahit ako kailangan ko ng blessing. Amen po ba? Kahit ako kailangan ko ng prayer, I will still pray for my brothers and sisters. Ganun po dapat tayo. Hindi dahil kulang ka, hindi ka magbibigay. Mas pinagpapala ng Panginoon yung mga taong, tignan nyo yung sa Bible, yung mga tao doon na ginamit ng Panginoon na halimbawa, walang-wala na sila. Pero dahil naiintindihan nila na yung pagbibigyan nila ng kanilang oras, ng kanilang resources, ng kanilang talents, ay yung Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat. Ibinigay nila, anong nangyari? Nagkaroon po ng breakthrough sa aspeto ng kanilang, lahat ng aspeto ng kanilang buhay. I would like to say this. The more na tayo po tumatagal sa paglilingkod, the more dapat na tayo po ay nag-iinit sa ating pong pananampalataya. Amen. Ang sabi sa 13, enter through the narrow gate. Huwag kayo mainip. Okay? Sabi nga natin, narrow gate. And this is the reality. Hindi lahat ng mga tao, hindi lahat ng mga, ewan ko, hopefully, pagdating ng time, mga kapatid, tayo po ay magkikita-kita sa langit. Alam po sabi sa Bible, Brother Andrew, pakibasa. Only few find it. Kaya sabi doon, di ba, hindi lahat maliligtas. Kaya pinagtitibay po natin ngayon ang ating pong pananampalataya kasi nga, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Pero handa tayo pag dumating man yung mga bagay na yan. Enter through the narrow gate, for wide is the gate. Alam niyo po sa mundong ito, ang dami pong mga ino-offer sa ating pong lahat. Pero salamat sa Panginoon, kasi tinuturuan niya tayo kung ano yung tama, kung saan yung tamang daan na dapat po nating puntahan for us to see, for us, our foundation to become stronger.
In Luke chapter 6, verse 46, sabi ng Panginoon dito, signan nyo ready, go! Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Even the Lord Jesus Christ, sabi, talagang ako yung Lord mo. Diba? Tinatawag mo akong Lord, Lord, pero pagdating sa time na may mga instruction ako sa iyo, ayaw mong makinig. Amen po ba? Ang sabi diyan, ang mga taong marunong makinig sa salita ng Diyos at ginagawa ito, sila ang mga magiging, ang tawag doon, sila ay mas lalong tumatatag at hindi basta-bastang natitinag. Kaya pala minsan, nanghihina tayo. Kasi pag napakinggan natin, di natin ginagawa. Amen po ba? So from now on, pwede ba nating i-challenge yung sarili natin? Pag merong salita ang Diyos, hingin natin yung tulong niya. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na may apply ang lahat ng aking napakinggan sa sermon ni Pastor Chris. Amen po ba? Obedience is the foundation. Sabi nga sa kanyang mga salita in James chapter 2, faith, yes, napakinggan natin, pero kapag hindi natin ito pinanampalatayanan, may kasamang gawa, ito po ay magiging walang kabuluhan. So what is the application? Tingnan natin, how is your obedient to God? No? Sumusunod ba tayo sa Kanya dahil komportable tayo ngayon? Amen po ba? Paano pag wala ng aircon? Magsisimba ka pa rin ba? Very comfortable kasi sa church ngayon. Tama po ba? Last year, tagaktak ang pawis natin. Kaunti ang pumupunta kasi nga sobrang init. Pero ngayon, ang dami na natin. 95% mga bago na. Amen po ba? Ibig sabihin, lumalago ang church. Nag-expand yung gawain. Mas marami ang nakakapaglingkod. Amen po ba? How is our obedience to God? Ang sabi diyan, our obedience reveals our faith and fortifies the very foundation of our spiritual journey. Ang ating pong pagsunod sa Panginoon ay nagpapakita ng atin pong kalalagayang spiritual along our journey na kung saan inilatag po sa atin ng Panginoon. Kapag disobedient tayo, don't expect that your faith will increase. Kapag disobedient po tayo, don't expect that your foundation will become stronger. The more na ikaw ay sumusunod, the more na mas lalo mong pinapatatag ang iyong pundasyon bilang isang alagad ni Kristo. Amen po ba? So mga kapatid, ulitin ko, may mga pagsubok, may mga storms, may mga distractions, may mga uncertainty na mangyayari sa ating pong buhay. But I would like to say, now, kapag namili tayo na i-priority ang ating pong dakilang Diyos sa ating pong mga buhay, pag pinili natin na i-commit ang ating pong mga buhay sa Kanya bilang mga tinawag niya, at mas kapag pinili natin na sundin na kahit sobrang hirap ang ating pong Panginoon, I could say that your foundation will become more stronger as you stay where you are right now. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, aming dakilang Diyos, salamat po for the words. Salamat po, Panginoon, that once again, you encourage everyone. You rebuke us, Panginoon. And alam po namin, Panginoon, ang mga salita mo ay totoong buhay. Patuloy, Panginoon, na turuan niyo po kaming may apply ang mga bagay na ito. Lord, help us to be obedient. Help us, Lord, to see that without obedience, we will not grow. Help us, Father God, to be always connected with the body of Christ.
Magkaroon kami, Panginoon, ng kasipagan na umattend sa church every Sunday. Magkaroon kami, Panginoon, ng kasipagan na i-connect namin ang aming pong sarili sa aming pong mga kapatiran. Lord, help us to love this family. We're not perfect, Panginoon, but salamat dahil Ikaw ang kasapatan ng bawat isa, Panginoon. Help us, Father God, to be connected to each and every one. And Lord, help us to prioritize our intimacy, Lord, with You. Hayaan niyo, Panginoon, na mahalin namin ang panalangin. Maging buhay namin, Panginoon, ang panalangin. Maging buhay namin ang pagbabahagi ng salita mo. At Lord, maging buhay namin ang pagbabasa ng kanyang pong mga salita. Lord, salamat po for the life of this family. Nothing less than Jesus' blood and Bless your name, righteousness. Bless your name. I dare not trust the sweetest Manatili po tayo sa rain. presensya ng Panginoon. Holy trust in Jesus' name.